close now? Good morning mga kapitbahay. So ayan, pupunta po tayo ngayon sa church dahil dito sa Lebanon ay Ash Monday. So bakit Ash Monday? Kasi nga particularly within the Maronites and other Eastern Catholic Orthodox community, ang Ash Monday sa kanila ay marks the beginning of the 40 days Lenten season rather than Ash Wednesday. So yun yung tradition, begin on Monday following Cana Sunday, the start of Lent, to align with a direct 40-day count to the Holy Week. Yun, reflecting repentance, yun yung, and fasting. So yun yung reason. Did not catch. Wala, Effie. Yeah. Off to the place. How they still? Yeah. No, they ate until 12. Anta. مش هيك. Ash Monday sa Lebanon. Everywhere. Kainistar ng stick doon dahil gagawa tayo ng fence. Natumba yung fence ko na ginawa kasi sa hangin. So yun siya, putol siya. 10 ang kailangan ko. Ako na dapat ang aakyat kaso ayaw niya. Wait, I will show you guys. Ito yung kahoy na parang madre sa atin ba. Okay. Eh, hi Dule, it's nice. Straight. You can break it now, Han. I will like that. So not all you. Anna, I will cut here. Just take it. And I can cut there. Sinatumba sila nung natumba na yung fence ko. Gagawa tayo ng balang. Balang ba yun? Balag. Balang yung pagkalapkatan. Ito, oh. Naumpisahan ko na. Natumba siya. Kaya dito. Ayan, yun ang ginawa ko kanina, guys. Dalawa yung ginawa ko na. So 10 ang kailangan ko. Magpakuha tayo kay Mr. Kaya magluto na tayo.
So anyway, dahil land season na po, so ngayon hindi po kami kakain ng meat first week at saka last week. And then meron po naman yung mga Christian na sumusunod pa rin na mag-fasting ng 40 days. So sa amin, pwede pa rin kaming kumain ng meat basta wag lang po Friday. So since then, every Friday, kahit hindi po land season, hindi po talaga kami kumakain ng meat. So, yun. Kaya yan, mga gulay-gulay muna, isda. Yan is here. Yeah, this is our food today. Abot na there. Yes. Boiled potato, always salad, broccoli, and then yung arugula. Yes, arugula. Arugula po ito. What's for the rice? For tummy. نعم. Good also. This for his لبن بس we didn't say for لبن. ما في لبن كده ماما لبن. مرة It's okay, it's okay. I put only salt, I didn't put spicy. I'll tell you. Sherman called me. He said I didn't answer you immediately. لحظة. Why? Please, spicy. Come on. Not good to you. You put oil or no? No, I didn't put salt on it. هي بدنا شوي بس أنا. too. But you will buy for me. Look, mommy, daddy gave me all this. How about me, Anne? I Salia. see kidding yellow. Ganito kami ng dalaga ko. Nagbibiruan kami minsan. Okay, I will tell you some in Thai. In Thai. Ilocano? I don't know. Inkay? That's not Inkay. In Thai, Hinang. I don't know. Hi. Grabe. I don't We are here. Okay. Mamaya ulit. Tignan nyo guys, Philippine mango. $5 per kilo. Pero gusto ko yung maasim. Philippine ito no. Native mango sa atin. Mahal din. Ano ang mango nila? $44.75. Wait, mahal. You have avocado. Look, avocado kami. You have. For $5 per kilo. Wait, I will bring. Okay. Bye bye. Mike, please help me. Where is it? Ah, yes. Thank you. Nandito ako ngayon sa garden ko dahil mag-aayos ko ako. Yan, bakod. Ay, trellis ito. Yan yung tanan ko dyan. Ayusin ko dito. Pagandahin natin konti. Ito, balang ito. Balag ba trellis, no?
sa gulay, mga ampalaya, sigarilyas, sitaw, mga ganyan. So ito, tanggalin ko na ito kasi nasira na siya na ano nung mahangin. So nag-abang na ako dito ng pangposte, kulang pa, kailangan ko pa siguro ng kahit 10. Dito din, lagyan ko ng balag dito. Tapos lagyan ko din ng balag dito pag anuhan ng kalabasa. Ay basta maganda siya. Pag tapos siguro, alam nyo, maganda din na ayusin kahit pa paano. Alam niyo mga kapitbahay, talaga pag after ako sa mga bata ganyan, dito talaga ako sa garden ko kasi ewan ko, ang ganda kasi ng pakiramdam, yung feeling mo talaga na nasa bukid ka lang talaga. So thank God, malaking tulong itong place na ito dahil dito talaga ako nag-i-stay anytime na wala akong ginagawa sa bahay, after ako sa mga bata ganyan. So ayan, nag-aayos ako dito, inaayos ko, pagandahin natin para kahit papaano maganda yung view. So yan na nga, busy si Mami Laura sa pag-ayos. Kapag wala po kaming upload, alam nyo, yan ang ginagawa ko, inaayos ko ang garden. So far, pag okay na yung panahon, yung hindi umuulan, ipalinis ni Mr. daw, ipatanggal niya yung mga kahoy-kahoy na nakatambak dyan sa gilid-gilid. And then ipaayos din namin yung under sa avocado, kami na lang ang mag-aayos. Inshallah, lahat mangyari kasi minsan hindi natin namamalayan na yung gusto nating gawin ay matapos. So yun, gusto ko kasi, sabi ko na ayusin namin lahat yan. Yung part na nakikita nyo na gulo dyan, gusto kong makita na maayos siya. So yan, may time naman na nasa loob lang ako ng bahay dahil nga sa panahon dito sa Lebanon guys, paiba-iba po yung weather. I mean, yung winter nila is ganyan yung situation. Nandito po kami kasi sa Keserwan, wala pong snow dito. So may part sa Lebanon na may snow talaga sa mga village, alam nyo. Pero next time, inshallah, makapasyal tayo and ipakita ko ulit ang ganda ng Lebanon. Ganda na natin dahil parating na po ang spring dito para makapagtanim tayo ng maaga, maihanda dahil gamitin natin sa pag trellis. Wala na yung hat ko, trellis ba? Mahangin guys. Parang nasa Pilipinas lang ako guys. Tignan nyo kasi nasa probinsya naman kami, partes ng Lebanon, hindi naman kami nasa city. Gawa tayo ng ganito dito guys. Kuha tayo ng mga bato. Nalipad na siya. Topsoil. Tinanggal ko yung hat ko dahil nililipad siya ng hangin. Na siya, may taytayab. Sobra. Iangin ganin. Sobra. Minsan umara, minsan mahangin, minsan makulit. Itayab, lagyan ko siya ng tali. Tali. Layo, yung sa sombrero ko na galing sa Pilipinas. Yun. Gagamitin natin sa
kasoy. Tapos nadagdagan ko siya ng mga nabubulok na mga dahon-dahon. Mga kahoy. Mga maganda yung fertilizer natin. Kumbaga sa lupa. Sa tanim. Ganda. Tapos dagdagan na lang natin ng animal manure. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Ganyan oh. Dagdagan ko pa ito ng lupa. Yan. Yung lemongrass. And then nagtanim ako dito ng malunggay. Nagtanim ako dito ng malunggay, guys. Dito. Tapos magtatanim ulit tayo ng papaya dito dahil namatay ang aking papaya. Ito yan. Malunggay ito. Pinutol ko yung sanga ng malunggay ko doon. So, tignan natin ready na siya for spring. Mabuhay ito. Claim it, mabuhay. Okay. Yan yung mga ginawa kong compost. Gagamitin natin yan. May bulaklak ng ating faba beans. Yung full sa Arabic. Alam nyo bakit hindi pa ako nagtatanim ng mga gulay natin? Philippine gulay dahil hindi pa niya season. Yung mga sitaw, ampalaya, mga ganon, hindi pa niya season, guys. Winter kasi dito sa amin. So yung mga tinatanim ko lang is pang winter na vegetable. Kaya ito, mga green peas, full, yan yung mga patata, lettuce. Yung alugbati nga, namamatay siya dito. Hindi siya umuusbong tuwing winter. Lang, summer siya yan yung alugbati natin. Ay, ganda na. Doon na lang. Marami pa akong gagawin dito. Ang ganda na siya. Maganda na siyang tignan. Hindi pa tapos pero okay na ito. Ayan, ganyan siya oh. Pagtanan ko ng ampalaya or sigarilyas ba, o yung pallang ba, o sitaw, mga ganyan, ampalaya. Update ko kayo sa batchoy ko. Ayan, katatanim ko lang ayan na laki na nila no. Organic. Hindi ko pa diniligan dahil umuulan naman siya. Ayan. Diba guys, meron na naman tayong pangsahog sa mga gulay, ulam. Ayan, mga next month mamulaklak na ang mga ito, inshallah. Mga green peas natin, basela, dahil po ay paborito namin. Masarap ito nakainin na fresh. Siguro abang lang ako ng dito, pang trellis, butasan ko. And then yung under nito, gawin ko siyang bed. Para i-divide ko siya yung sa patata. Ganun na lang gawin ko.